Kumusta kayo? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi para matuklasan ang isang malaking kasinungalingan ay hindi pala lie detector, kundi isang mapa? Ngayon, sisilipin natin ang isang source na nagpapakita kung paano ang simpleng heografiya pala kayang iligtas ang katotohanan. Tara, simulan na natin! So paano mo nga ba malalaman kung nagsisinungaling ang isang politiko? Well, ayon sa ating source material, minsan pala ang sagot ay wala sa kung ano-anong komplikadong gamit. Nasa mapa lang. Kaunting math ang pala ang katapat para mabisto ang isang dambuhalang claim. At yan mismo ang bubusiin natin ngayon. 3,000 ektarya. Yan yung mismong numero na binitawan sa isang TV interview. Pakinggan nyo ulit. 3,000 ektarya. Hayaan nating namnamin yung bigat ng numerong yan kasi dyan mismo iikot ang buong pagsusuri natin. Okay, so eto ang magiging ruta ng ating paglalakbay ngayon. Magsisimula tayo sa isang imposibleng claim tapos gagamitin natin ang math at mapa. Mula roon, silipin natin ang playbook ng isang sinungaling, tignan ang mas malaking konteksto at sa huli hahanapin natin kung ano ba yung heograpya ng katotohanan. Unang yugto, ang imposibleng pahayag. Dito talaga nagsimula ang lahat sa isang statement na binitawan ng politikong si Mike Defensor. Ang tawag dito ng source, topographical inaccuracy. Isang magandang pakinggang na termino para sa isang bagay na simple lang ang ibig sabihin. Isang kasinungalingan na kayang sukatin at makita mismo sa mapa. Dito napapasok yung mga bida natin, ang math at ang mapa. Kasi bago pa man tayo pumunta sa psychology sa likod ng lahat ng to, ipinakita muna ng source yung matibay at hindi matitinag na ebidensya gamit ang mga numero. Dito na natin sisimulang himayin ang isang napaka-imposibleng claim. 3,000 ektarya. Sige nga, subukan nating i-picture sa isip natin gaano ba kalaki yan. Isipin nyo yung pinakamalaking lupain na nakita nyo na sa buong buhay nyo. Okay? Nakuha nyo na? Ngayon, i-multiply nyo yan ng sandamakmak na beses. Ganyan kalaki ang sinasabing property? Okay, ngayon, dito tayo mamamangha. Tingnan nyo to. Yung claim, 3,000 hectares. Yung buong Forbes Park, kung saan daw matatagpuan yung property, ay 250 hectares lang. At ang mas matindi, yung buong Makati City, 2,157 hectares lang. Ibig sabihin, mas malaki pa raw yung property kesa sa buong siyudad ng Makati. At kung kailangan nyo pa ng patunay, heto pa mismo ang mga numero. Ang 3,000 hectares ay katumbas ng 30 square kilometers. Sabi nga ng source, hindi na raw ito simpleng exaggeration Ito ay isang cartographic comedy. Isang komedya na ang punchline nakasulat mismo sa mapa. So, ang pinakapunto rito, para sa source, hindi lang ito simpleng pagkakamali sa numero Isa raw itong simptomas, isang pahiwatig ng isang bagay na mas malalim pa. At dito na tayo lilipat mula sa tanong na ano ang kasinungalingan, papunta sa tanong na bakit ito nangyari. Ikatlong bahagi, ang playbook ng sinungaling. Ngayong alam na natin na may kasinungalingan, alamin naman natin, teka, paano nga ba ito binuo? Dito natin susuriin yung mga senyales na tinukoy mismo ng source. Sa tingin ko, hindi ako sigurado. Ito yung mga eksaktong salita na ginamit. Alam nyo, sa unang pandinig, parang nagpapakumbaba lang, 'di ba? Pero para sa source, isa itong napakahalagang ebidensya. Hindi raw ito tanda ng pag-alinlangan, kundi isang verbal na palatandaan. Ang tawag daw dito ng source ay isang soft disclaimer. Ito yung parirala na ginagamit para bigyan ang sarili mo ng lusot sakaling may makabisto sa'yo. Para bang escape route mo kapag gumuho na yung kwentong binuo mo. At hindi lang yan. Sabi ng source, marami pang ginamit ng taktika. Yung pagiging malabo na nagpapanggap na detalyado, yung pagdadagdag ng napakaraming layer at detalye tulad ng mga pangalan at petsa, at yung paggamit ng malalaking salita para pagtakpan ng katotohanang walang ebidensya. Ang ganda ng pagkukumpara ng source dito parang isang over-decorated condo. Punong-puno ng palamuti para magmukhang maganda, pero pag sinuri mo, walang pundasyon. Ngayon, iatras natin yung camera, mag-zoom out tayo. Dahil ayon sa source, ang isang numerong ito ay hindi lang basta isang pagkakamali. Sinasabi na posibleng bahagi raw ito ng isang mas malaki at kalkuladong political strategy. Tama! Ayon sa source, hindi ito isang insidente na nangyari lang bigla. Part daw ito ng isang broader choreography, isang mas malaking galawan.
Kumbaga, hindi ito aksidente, kundi bahagi ng isang planadong pagsisikap. At ito ang sinasabing pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na inilatag ng source bilang isang theater of misinformation. Unang eksena, may lumitaw na planted witness. Pangalawang eksena, may kumalat na ambush rumor. At para sa finale, ginawa ang 3,000-hectare claim. Bawat hakbang daw ay may isang layunin, ang lumikha ng gulo at kalituhan. At ngayon, dadako na tayo sa huling bahagi, ang heograpiya ng katotohanan. Dito babalikan natin yung pinakapundasyon ng argumento ng source. At iyon ay kung bakit napakahalaga ng mga simpleng bagay tulad ng mapa at matematika. At napakaganda ng paglalagom na ito mula sa source. Ang kasinungalingan daw ay maximalist, malawak, magarbo at pasabog. Samantalang ang katotohanan, ito ay modest, simple at may tiyak na sukat. Ang kasinungalingan ay over-decorated, habang ang katotohanan ay saktong-sakto lang. Ang kasinungalingan kailangan ng palabas para mabuhay. Pero ang katotohanan, mayroon itong nasusukat na coordinates sa mapa. At ito ang pinakamalakas na konklusyon ng source. Hindi nagsisinungaling ang heograpya. Ang mga bundok, ang mga ilog, ang sukat ng mga lupa, lahat yan ay may objektibong realidad. At ito ang nagsisilbing pinakamatibay nating mapa para suriin ang anumang impormasyon na inihahain sa atin. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung hindi nagsisinungaling ang heograpya, ano-ano pa kayang mga pa ang dapat nating laging tinitingnan? Sa mundo ng datos, ng kasaysayan at ng aham, ano yung mga ektarya na dapat nating sinusukat para matiyak kung ano ba talaga ang totoo? Pag-isipan natin yan.